Naghain din ng petisyon si Vice Presidente Sara Duterte sa Korte Suprema upang harangin ang kanyang paglilitis sa impeachment, kinumpirma ng Korte Suprema noong Miyerkules ika-19 ng Pebrero. Ang kanyang petisyon para sa certiorari ay inihain noong Martes ika-18 ng Pebrero sa parehong araw na naghain ng parehong petisyon ang isang grupo ng mga abogado ng Mindanao. Naghain ng petisyon si Vice Presidente Sara Duterte sa Supreme Court, SC, na humihiling sa mataas na hukuman na harangan ang kanyang impeachment trial. Ang Vice Presidente, na nahaharap sa pagpapatalsik sa pwesto kasunod ng kanyang impeachment ng House of Representatives, ay naghain ng petisyon para sa certiorari at prohibition noong Martes ika-18 ng Pebrero. Kinumpirma ni SC spokesperson Camille Sumaiting ang paghahain noong Miyerkules. Ang isang certiorari petition ay humihiling sa korte na repusuhin ang desisyon ng ibang katawan o repusuhin ito kung mayroong matinding pag-abuso sa pagpapasya. Kung ipagkakaloob, maaari nitong bawiin ang isang desisyon o utos. Nilinaw ni Ting na ang petisyon ni Duterte ay hindi bahagi ng mga bagay na tinalakay ng SCN Bank noong Martes. Ang mababang kapulungan ay nag-impeach kay Duterte noong ika-5 ng Pebrero, kaya siya ang unang vice-presidente na dumanas ng ganoong kapalaran. May kabuuang 240 mambabatas ang lumagda sa petisyon na nakasalalay, bukod sa iba pa, sa reklamo sa umano'y maling paggamit niya ng mga confidential na pondo. Mayroon na ngayong hindi bababa sa 3 petisyon na inihain sa SC kaugnay sa impeachment ni Duterte. Inihain ni Sara Duterte ang kanyang petisyon sa parehong araw na naghain ng katulad na petisyon sa SC ang mga kaalyado ng kanyang pamilya, mga abogado sa Mindanao at ilang influencer. Ang mga abogado, sa pangunguna ng abogado ni Apollo Quiboloy, Israel Itotorian, at dating Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chair Martin Delgra, ay nangatuwiran na ang mga articles of impeachment na ginamit sa impeachment ay di umano'y dumaranas ng ilang constitutional infirmities, at sa makatuwid ay hindi wasto. Ang paglilitis ay nasa kamay na ng Senado, na ang mga miyembro ay magsisilbing hukom sa impeachment trial. Gaya ng mga nakaraang impeachment proceedings, boboto ang mga senador kung tatanggalin o hindi sa pwesto ang vice-presidente. Nangangatwiran ang ilang legal analyst na kailangang agad na magpulong ang Senado para simulan ang paglilitis dahil ginagamit ng konstitusyon ang salitang, kaagad. Ngunit nauna nang sinabi ni Senate President Francis Escudero na malamang na ang itaas na kamara ay bubuo ng sarili bilang isang impeachment court pagkatapos lamang ibigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang State of the Nation address sa ika-28 ng Hulyo.